Ang bayan ng San Lorenzo Ruiz ay matatagpuan sa probinsya ng Camarines Norte sa rehiyong Bicol. Ang bayang ito ay mayroong 12 barangay at kabilang narito ang Barangay Matacong. Ito ay isang rural na lugar kung saan agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan. Isa sa ipinagmamalaki ng bayan na ito ay ang kanilang paggawa ng walis tambo. Ito ay hindi lamang isang libangan kundi ito rin ay kanilang pinagkakakitaan. Resettlement ang tawag kung saan matatagpuan ang mga magtatambo. Ang paglalakbay patungo sa barangay na ito ay hindi biro. Ang daan na tinahak namin ay delikado sapagkat ito ay matarik, maputik at may mga makikitang bangin. Ang transportasyon rin dito ay hindi madali dahil malimit ang makakita ng mga tricycle na dumadaan at bumabiyahe sa parting ito. Ang halos makikita lamang nito ay ang malalaking truck na dumaraan. Mula sa sentro ng Daet, mahigit 2 oras ang gugugulin bago makarating sa lugar na ito. May mga biyahe na papunta sa San Lorenzo Ruiz, ngunit mahirap ang sakayan paakyat sa resettlement dahil sa daan ito. Habang kami naglalakbay patungo sa resettlement ay makikita na sa tabing daan ang tinatawag na tiger grass na isa sa mga material na ginagamit sa paggawa ng tambo. Sa Barangay Matacong, una naming nakapanayam si Tatay Angelito, isang residente rito. So, ayun po niya, magandang umaga po. Nandito po kami para magtanong kung paano po ginagawa yung proseso ng paggawa po rin ng walis tambo, tapos mga ilang informasyon lang. So, kuya, ano po ang inyong pangalan? Ilang taon na po kayo? Ang pangalan ko, Angelito. 42 years. So, ayan. Gano'n na po kayo katagal gumagawa nitong tambo po? Ay, mula, kasi ito na ang hanap buhay ng mga magulang. Kinanggisnan na niya ang paggawa ng tambo dahil ang kanyang pamilya ang isa sa mga nagsimula sa paggawa ng tambo sa bayang ito. Dito po sa mga bali na to makikita yung mga tanim ng mga tambo. Oo. Kasi mayroon naman binigay ang ranger dito sa amin. Dalawang hektarya, may 3 para taniman talaga. Paano po tinawag na resettlement ng lugar? Kasi ito, ang mga nakatira dito dati, galing sa Parque National Park. Ngayon, pinalis ng gobyerno, nilipat sa Malay. Yung pong yung bitukang manok po sa may tuwaka. Tapos po, yung iba po dito, hindi po sila native dito na nagagawa talaga, natuto na lang. Oo, talagang natuto na lang. Kasi ang hanap buhay dati dito, yung pag-uuli, yung pagtatanim, ay nagpanundihan na nakahanap ng ibang hanap buhay. Ito na nga. At yung lulo ko, side ng mama ko ay talagang ang hanap buhay niya. Ganito talaga. Ay kaya ginawa ng din, pinalago. Ibig sabihin po, tumulong ang kapitulyo, nagpatanim sila sa amin, binayaran kami. Kaya dumami sa amin yung ganito. Bali, parang sa inyo pong pamilya nagsimula yung paglago nitong tambo business dito Sa side ng mama. At sila po talaga ang naging taga dito. Oo, sila talaga yung kauna-unahang nagtuklas dito sa amin ng ganitong pagkakas. Ano po ang pangalan ni ma'am? Ng inyong mother at father? Sila naglago? Ang pangalan ng mother ko ay Vic Banyes. Sa mga Banyes talaga ang naganap. Noong mga panahon ng paggawa ng tambo ng mga magulang ni Tatay Angelito ay kilalang-kilala ang produkto nila na bukod sa magandang klase ang pagkakagawa ay nakatutulong rin hindi lamang sa pamilya nila kundi pati na rin sa mga kabarangay nila. Ito'y nadala na niya hanggang ngayon kung saan ang mga taong naninirahan sa resettlement ay ito na rin ang kanilang pangunahing pinagkakakitaan. Una po yung proseso po ng paggawa ng tambo. Yan na nga po yung pinakakita niyo. Paghilimay.
Ang mga tambong kanilang ginagawa ay maramihan depende sa order. Kapag nangyari ito ay nagpapalabor siya sa kanyang mga kapitbahay upang matapos ito sa tamang oras. At dahil dito ay kumakita rin ang mga ito katulad na lamang ni Nanay Gemma, naabutan namin siyang nagtatahi ng tambo. May mga ilang katanungan lang po kami para sa iyo. So, ano pong pangalan mo at ilang taon ka na po? Gemma Gonzal, 28 years old. Mga gaano na po kayo katagal gumagawa ng tambo? 8 years, 8 years na po. Dito na po talaga kayo natuto niyan o marunong na po kayo? Yung asawa ko talaga yung taga rito, hindi mo taga rito. Siya po ang talaga. Siyang marunong gumawa ito. Nag-ano na ako sa natuto. Ang pagtatahi ng tambo ay maproseso. Ang kanilang kinikita naman daw ay minsay sumasapat at minsay hindi. Sa isang araw po, ma'am, ilan po ang nagagawa niyo? Tambo? Ano, di mo, ano kasi minsan 30 piraso, minsan 20 lang. Depende po yun po. Depende sa kung anong nangyayari. Ibig sabihin po, ito pong tinatahi niyo ngayon, kayo po ang buong gumawa ng process. Ay hindi, sa mga tahi lang talaga. Tahi lang po talaga. Tahi. Upa po yun sa tahi lang. Oo, binabayaran nila. Ang kahit yung pagtahi, 8 pesos sa piraso. Opo. Tapos, sa pag ganito na po, Sa pagtali nito, 4 pesos. Gumagawa rin naman sila ng buong proseso, ngunit kapag walang materyales at order ay paglilibor ang kanilang ginagawa upang magkaroon ng kita sa araw-araw. Materyales ang pangunahing problema ng mga magtatambo dahil sa pagmahal nito. Isa rin sa kalaban nila ang ulan dahil humihina ang paggawa nila ng tambo dahil nabubulok ang kanilang pananim na tiger grass kung saan ito ang pangunahing materyales sa paggawa ng tambo. Ang pagtatampo ay naging malaking tulong rin upang makapagpaaral si Tatay Arnold ng kanyang mga anak. Dahil sa pagtatambo ay nakapagpatapos siya ng isang anak at nakapagpatayo ng bahay. po kayo katagal gumagawa ng tambo? 30 yata. 30 years na po. Ang tagal na. Sa isang araw po, nakakailang tambo po kayo na nagagawa? 30 po talaga. Yun po yata ang standard po na natatapos sa isang araw. Yun po ay kung kayo na po lahat yung naghihimay, maglalagay ng ano, or tahi lang po yun. Ay, tahi lang po. Pag po, ano, kayo pa yung maghihimay, kayo pa yung maglalagay, magbabal. Iba pa po. Mas mabagal, mas mga 20 po. May iba naman silang pinagkakakitaan katulad na lamang ng nyug at construction para sa lugar na ito, pagtatambo ang kanilang pangunahing kabuhayan. Malaya at mahirap man ang papunta sa Barangay Matakong, hindi naman matatawaran ang saya na aming dinanas sa pagpunta at pakikisalamuha sa mga tao sa barangay na ito. Kaya naman ating isaisip na sa lahat ng paghihirap ay kailangan lang natin ng tiyaga at pasensya upang matamasa ang kaginhawaan.